Mga kababayan, mga ka-GP, itong si Bato de la Rosa ay nagbigay ng isang pahayag sa kanyang interview na kung siya daw po ay papipiliin, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa ay mas kung papipiliin daw siya, taong bayan or si Digong Duterte, mga kababayan, ay mas pipiliin niya raw itong taong bayan. Ibig bang sabihin, handa na lang ilaglag nitong si Bato de la Rosa, etong si Digong Duterte? Wow! Tila nagpaparamdam na, mga kababayan Lipat kampo na ba ang nangyayari ngayon? Dito kaya Bato de la Rosa, ito po ang kanyang pahayag, mga ka-GPnatics. Isang quote card na nakuha natin habang tayo po ay nag-scroll. Tigilan muna natin yan si Robin. At nakakairita ang muka. Isa pa ito na nakakairita. Itong si Bato de la Rosa, ulo pa lang. Mga kababayan, walay na. O ayan, kung papipiliin ako between taong bayan at kay former President Rodrigo Duterte, taong bayan ako. Sabi ni Bato de la Rosa, kayo ba naniniwala na si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay ilalaglag niya si Digong? O ginagago lang tayo talaga na itong mga kagaya nila Kalbo? O niloloko lang tayo ng mga taong ito, pinapasakay lang tayo? Alam natin, mga kababayan, na kung gaano po kalapit ito sa mga Duterte. Kung gaano kalapit ito kay Digong. Siguro kahit pitikin mo ang itlog nito, Digong pa rin ang sasabihin. Kung si Robin Padilla, mga kababayan, kahit sunugin mo, mga ngamoy Duterte, eto pitikin mo ang itlog, Duterte pa rin ang sasabihin nito. Bakit GP? Parang sinasabi niya, pag taong bayan, kung siya ay papipiliin between Digong at taong bayan daw siya. Simple lang. Bakit? Ang sagot dyan, kasi malapit na. 'Di ba? Malapit na ang confirmation of charges ni Digong Duterte. At ang sabi ng mga nauulinigan natin ay mayroong co-accused na dadamputin, mga 3, mga kababayan, pagkatapos ng confirmation of charges o kaya naman ay bago magkatapusan ng 2025. Baka naman natatakot. Baka naman nagbabago ang isip. Kaya kunwari, ganito, na ilalaglag niya na si Digong Duterte para siya po ay hindi mahuli. Well, siguro, depende yan. Kapag itinuro mo ang mga Duterte, pwede. Maniwala kami. 'Di ba? Pag dinampot, ikaw ay umamin, oo, siya talaga nag-utos sa amin na patayin tong mga to. Gemma Camarines. Sabi ni Zoe, no. Kaya siya ganyan kasi alam niyang nanganganib na siya, wag ako. Sabi ni Ganing Archola, sinungaling yan, batugan. Sabi naman ni Ma'am Imelda, ba't delay dito sa akin? Sabi ni Ma'am Imelda Castro, GP, malapit na kasing bitbitin ng Interpol dahil sa ICC. Yun naman pala. Kaya natatakot. Mga kababayan, kaya kesyo sa mga taong bayan daw siya. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, mga bobo lang nga maniniwala sa animal na yan. Ang harsh nyo kaya ang harsh nyo dito kay Bato. Salamat Ma'am Rica Galang sa pag-share ng blessing. Sabi ni Megumi Ukano, hindi tunay yan kasi propaganda lang nila. Peke lahat ng DDS, bobo kasi sila. Sabi ni Asi Gabriel, ang plastic mo. Sabi ni Rica Galang, bakit nawala na yung issue about drug test? Di ko na nadinig kung nagpa-test yung department ni Robin. Walang magpapadrug test doon sa
opisina ni Robin. Propaganda lang din yung kanilang mga panawagan na magkaroon daw ng tawag dito, every year mandatory drug testing na ipinagbabawal ng ating batas, yung mandatory. Yun ang gusto nilang isulong. Kasi alam nilang hindi mangyayari. Oh. Sabi ni Jojo, dapat ang pamilihan niya ICC or Iwahig. Wala naman siyang kaso dito, Jojo Vasquez eh. So, hindi siya makukulong sa Iwahig. Diba? Merchel Iragan, dati na nilaglag si Diggs niya na wala nang hinuli si Digong. Talaga? May pagkakataon na nilaglag niya? Pero ang pinagtataka ko dito hanggang ngayon, mga kababayan, mga ka-GP, di ba pumunta ito si Bato de la Rosa sa... Tama ba ako? Pumunta na siya ng Netherlands, pero hindi mismo sa Netherlands. Hindi ata nakipagkita ito kay Digong. Dalawa sila ni Bongo, na hanggang ngayon wala akong balita kung nagpunta sila doon. Either natatakot ba itong mga to, or ayaw mahuli. Abot ba yan ng brain ni Bato? PIK? Ano yon? Ano yung PIK? Nagsisip-sip lang sa mga taong bayan, akala niya kakaawaan siya at ipagtatanggol siya ng taong bayan if di damputin siya ng ICC. Tama, mga kababayan, tama si Franz Winnipeg. At isa pa, di ba, doon sa kanyang pagsusulong ng death penalty, ano yun? Dalawa lang yung ibig sabihin nun. Ano, GP? Kasi, pag sinulong niya yon, at syempre alam niya na wala pong papayag dahil sila mismo ang magiging number one na masasampulan ng death penalty. Alam niya hindi mangyayari yon, kaya reverse psychology ang gagawin niya. Sasabihin niya, oh, pabor ako sa death penalty kasi ayaw ko ng korap. Sasabihin niya, laban ako sa mga korap, kaya nga gusto ko ng death penalty. Pero ang totoo, alam niya, hindi maipapatupad yung death penalty na yon kasi sila mismo ang masasampulan. 9 sila? 9 ang Zoe? Germany. Sa Germany, kita nyo? Sa Germany lang nagpunta, hindi sa Netherlands. Si Robin, public knowledge naman na user talaga dati pa. Oo. Tama. Kaya hindi po yan, hindi yan magpapadrug test. Kaya nga yung ginawa nila doon kay Nadia Montenegro, para hindi na masyadong pag-usapan yung tawag dito, yung issue, ay pinutol na nila. Kinat na nila si Nadia. Pinag-resign na nila yon. Mga kabay, hindi talaga yun nag-resign. Pinag-resign nila yon. Kinausap na yun ni Robin, para hindi na tayo magka-problema, mag-resign ka na lang. Baka maimbestigahan pa yung opisina natin, baka sabihin lahat tayo user. 'Di ba? Lilibet Jose na imbag nga rabi at Roslyn Pizquisa, wag magpapadrug test sa office ni Robin. Wala. Magpapadrug test kasi nag-ahit na siya. Sabi ni Zoe, GP, parang narinig ko somewhere here in YT na may pamilya na medyo mapait ang feelings kasi mula daw nang napalitan si Torre, wala na raw update sa missing sabongero. Oops, anyari. Oy, na-content ko yan mga ka-GP Zoe, panoorin mo yung video ko. Binanggit po talaga yan ng missing sabongero. Dismayado ang pamilya ng missing sabongero dahil nga po, sabi nila, nagtiwala sila kay General Torre. Dahil si General Torre ay nagtatrabaho. Talagang trabaho kung trabaho daw, walang kinikilingan, hindi nababayaran, may prinsipyo. Subalit ngayon, simula daw nang nawala si Torre, wala na silang update. 'Di ba? At nadismaya pa sila. Syempre, paano hindi madidismaya yung bagong PNP chief, yung kanila pong kinakasuhan na isang tao, isang dating pulis, ay kadikit ng ngayon ay PNP chief. 'Di ba? Eh di mangyayari doon, malilibre na 'yon. Bato-bato pick. Ayun, kaya naman pala.
Yang si Bato, mind conditioning ang ginagawa niya, bobo na lang ang magpapauto dyan kay Bato, ang sarap batuhin. Alam nyo mga kababayan, mayroon akong gusto sa ginagawa ni Bato nung halalan. Ang gusto ko sa kanya, strategy nila, yung kahit na maging tanga siya, totoo yun. Kahit maging tanga siya, maging magmukha siyang clown, lagi silang umiepal pagdating sa mga issue para lagi silang pinag-uusapan. Kaya kita mo, ang taas ng boto niya, hindi ko lang alam kung siya nanggaling. Tinanaw lang ni Bato ang Netherlands sa Germany. Takot eh. Takot sila na pumunta doon, baka madampot. 'Di ba? 9 yan dadamputin ng Interpol, hindi lang 3, basta 9 sila. Hindi, yung kasunod daw, mga kababayan na co-accuse ay 3 muna. 'Di ba? 3 muna 'yan. Melchor Ilagan, PIK. Ito na, nilagyan niya. Put ang... Baka magalot si Lolo Meta. Hindi yan. Okay lang yan. 'Di ba? Grabe, mga kababayan. Talaga naman, itong mga supporter ng mga Duterte, gagawin ang lahat, sumikat lang. 'Di ba? Gagawin ang lahat, mapansin lang. Kahit na napaka sinungaling na nilang tao, okay lang sa kanila yan. Para marami lang silang mauto. Taong bayan, kala mo talaga nagmamalasakit sa taong bayan. Nagmamalasakit lang naman kayo sa isang tao. Hindi taong bayan tawag doon, isang tao. Kung tao pa nga si Digong, sabi niya kasi siya daw papalit dito sa 'di ba? Sa kay Judas ba 'yon, mga kababayan? Hindi kay Judas, sorry. Kay pala, doon sa nasa ilalim. Kay Lucifer, 'di ba? Sabay-sabay na GP yung siyam na damputin, maluwag naman ang sasakyan nila. Pwede. Nasa turnover ni Nartates yung isang accused, yung bald guy. Katabi mismo ni Nartates Jr. nung 26 of August ceremony. Kaya lalong nawalan ng pag-asa. Sabi siguro ng mga family ng missing Sabongeros, naku po, patayin na. Paano pa magpo-progreso yung kaso natin sa missing Sabongeros? Sila na yun nandyan. Si Satanas. Si Lucifer. 'Di ba? Kung may contact si Bato dito sa Germany, pwede siyang mag-buy by car papunta ng Netherlands kasi matagal ng open border. Oops! Hindi, kaya ko naman sinabing Judas kasi naghudas yan di ba si Lucifer, mga kababayan, sa Panginoong Diyos. Sila yung mga nag-aklas. Anong nagmukhang tanga? Tanga talaga yung senatong ng mga Duterte, mga yan. Kaya silang damputin ng bagong PNP chief? Hindi. Nakita nyo ngayon, mga kababayan, yung nangyayari dyan. Oy, lang to interaction lang ng kasi maliliit lang naman yung mga topic ngayon talaga. Yung sinasabi nyo dyan, na kayang damputin ng PNP chief, ewan ko lang. Di ko rin alam kung paano, mga kababayan, kung anong gagawin nila. Kung madadampot ba nila itong mga to. Kasi nakikita natin ngayon, mga bata ni Torre. Eto ngayon, si Jean Fajardo. Eto nakita nyo. 'Di ba? Si Jean Fajardo, inilagay ni Torre sa isang posisyon na kung saan, mga kababayan, ay nararapat naman sa kanya yon, deserve siya. 'Di ba? Pero inalis. Ngayon si Jean Fajardo tinapon doon sa Mindanao nang wala naman pong nilabag na batas. So ibig sabihin personalan na ang nangyayari. Lucifer was fallen angel. Kaya nga, fallen angel sila, mga kababayan, dahil nga nag-aklas sila doon sa atin pong Panginoon. Kaya sila itinapon sa lupa. Kabsat Go Philippines, grabe ang mga didiles ng senatong. Friend daw ni Aimee yan, si bagong chief. Opo. Tama kayo, mga kababayan. Bata niya yan.
'Di ba nung si Torre ay iniimbestigahan, siya po ang nagchu-chu-chu. Chu-chu-chu. Oh. Chuchu, aso din pala. Ilocano 'yon pero ako mga kababayan basta alam ko, nararamdaman ko pag hindi ko bet, hindi ko bet. Oo, pag hindi ko bet talaga kahit anong mangyari. Parang ang lamya na ng kapulisan ngayon diyan sa Pinas hindi tulad nung si General Torre na parang may ano to, candy of the eyes. Now ang lamya. Hindi na idol ni Robin yung lawyer niya kaya nagpagupit na siya. Ayaw niya na maging Mr. Suabe. Oo nga, pero kawawa yun Yung dati yung abogado niya na yon. Ano lang yun, sinisigaw-sigawan lang ni Robin dati yun. Yung ano niya na yun, Ma'am Rica Galang, kawawa din yun eh. 'Di ba? Okay. So para maiba naman tayo mga kababayan, ay pag-usapan naman natin ang ating Pangulong Bongbong